Hello po, this is Nehemia Sayuhay, ang inyong ka-learner. Welcome po kayo sa aking channel. Welcome rin po kayo sa aking Preach from Home program. Narito na po tayo sa chapter 4 ng ikalawang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. At ang bidyong ito ay bibigyan po natin ng title na Our Gospel is Veiled to Those Who Are Perishing. Ang video po ay susunod na after a short intro. Magandang gabi mga kapatid, muli tayo mag-aaral ng banal na salita at sa pagkakataong ito, narito na po tayo sa chapter 4 ng ikalawang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. At bago natin puntahan po yung chapter 4 ay muli natin sariwain ito pong nakaraang video na atin pong ginawa at ito po ay nasa chapter 3. At binigyan po natin ang title ito na He has made us competent as ministers of the new covenant. At ang titulo pong yan ay kinuha natin mismo doon sa chapter 3 ng ikalawang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto at ito po ay nasa verse 6. Ganito po ating mabasa. He had made us competent as ministers of the new covenant, not of the letter, but of the Spirit. For the letter kills, but the Spirit gives life. Ganito po natin mababasa yan sa Tagalog. Ang sabi po sa ikalawang Korinto, kapitulo 3, talatang 6 ay ganito, nasa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng Espiritu, sapagat ang titik ay pumapatay, pero ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Tingnan po natin yung chart na ating ginawa na ito ay pinakita rin natin dun sa nakaraan nating video. Ito po ay may kinalaman doon sa mga ministro ng bagong tipan na may samyo ng pagkakilala kay Jesus. Ang iba ay sa ikaliligtas at ang iba naman ay sa ikapapahamak. At yung pong sa ikaliligtas, yan po ay samyo mula sa kabuhayan sa ikabubuhay. Sila po ay mga ministrong tapat at hindi kinakalakal ang salita ng Diyos. Hindi nangangailangan ng sulat ng papuri o tinatawag na letter of recommendation sa English. Na po, at ito po ay isinulat sa lamang puso, ito ay sinulat sa Espiritu, at ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Samantalang po yung mga ministro ng bagong tipan na may samyo ng pagkakilala kay Jesus sa ikapapahamak, yan po ay samyo mula sa kamatayan sa ikamamatay. Yan po yung mga ministrong hindi tapat at kinakalakal ang salita ng Diyos. Nangangailangan ng sulat ng papuri, sinusulat sa batong puso, sinusulat ng tinta, at yung titik ay pumapatay. Tutuloy lang natin po yung pagbasa dito po sa chapter 3 hanggang sa makapunta po tayo sa chapter 4 na siya natin pong tatalakayin ngayon. Sa 2 Corinthians chapter 3 verse 3 to chapter 3 verse 7 to 8, ganito ating mababasa. Now if the ministry that brought death, which was engraved in letters on stone, came with glory, so that the Israelites could not look steadily at the face of Moses because of its glory, transitory through it was, will not the ministry of the Spirit be even more glorious? So, sa Tagalog niyan, ang sabi ay ganito, ikalawang Korinto, kapitulo 3, talatang 7 hanggang 8, ngunit kung ang pangangasiwa ng kamatayan na nasusulat at nauukit sa mga bato ay nangyaring may kaluwalhatian, ano pat ang mga anak ni Israel ay hindi makatitig sa mukha ni Moses dahil sa kaluwalhatian ng kanyang mukha na ang mga kaluwalhatiang ito'y lumilipas. Papaano hindi lalong magkakaroon ng kaluwalhatian ang pangangasiwa sa Espiritu.
So yung ang lumilipas may kaluwalhatian Di mas lalo pang may kaluwalhatian yung pangangasiwa sa Espiritu. Okay, doon po sa 2 Corinthians chapter 3 verse 9, ganito po ating mabasa. If the ministry that brought condemnation was glorious, how much more glory or how much more glorious is the ministry that brings righteousness. Sa Tagalog niyan, 2 Korinto Kapitulo 3, talatang 9, sapagat kung ang pangangasiwa ng kahatulan ay may kaluwalhatian, ay bagkus panganghigit na sagana sa kaluwalhatian ang pangangasiwa ukol sa katuwiran. Sa 2 Corinthians chapter 3 verse 10 to 11, ganito ating mababasa. For what was glorious has no glory now in comparison with the surpassing glory. And if what was transitory came with glory, how much greater is the glory of that which lasts, yung tumatagal. Sa Tagalog, ganito ating mabasa. Sapagat katotohanan pinaluluwalhati ay pinaluluwalat sa bagay na ito nang dahil sa kaluwalhatiang sumasagana, sapagat kung ang lumilipas ay may kaluwalhatian, ay lalo pang nananatili ay nasa kaluwalhatian. Okay, sa 2 Corinthians chapter 3 verse 12 to 13, nagre-review lang po tayo ng chapter 13 sapagat ang ating pong tatalakayin ay chapter 4. Ganito po ang ating mabasa, 2 Corinthians chapter 3 verse 12 to 13. Therefore, since we have such a hope, we are very bold. We are not like Moses who would put a veil over his face to prevent the Israelites from seeing the end of what was passing away. Sa Tagalog, ganito ating mabasa. 2 Korinto, Kapitulo 3, talatang 12 hanggang 13. Yamangang mayroong gayong pag-asa ay ginagamit namin ang buong katapangan ng pananalita. At hindi gaya ni Moses na nagtalokbong ng kanyang mukha upang ang mga anak ng Israel ay huwag magsititig sa katapusan niyaong lumilipas. Na huwag nilang tignan yung mga bagay na lilipas. Okay? So, 2 Corinthians chapter 3 verse 14. Ganito ating mabasa. But their minds were made dull. For to this day, the same veil remains when the old covenant is read. It has not been removed because only in Christ is it taken away. Sa Tagalog, ganito ating mabasa. Dapat ang kanilang pag-iisip ay nagsitigas sapagkat hanggang sa araw na ito, ang tinutukoy ni Apostol Pablo ng mga araw na ito ay yung panahon na isinulat niya itong sulat niya sa mga taga-Korinto. Ito ay doon sa panahon ng 57 AD, panahon na po ng church. Okay? At katunayan nga, ang sinusulatan ay church ng Korinto. Ganito po natin mabasahin. Ulitin ko po ang pagbasa. 2 Korinto, Kapitulo 3, talatang 14. Dapat ang kanilang pag-iisip ay nagsitigas sapagkat hanggang sa araw na ito, pagka binabasa ang matandang tipan, ang talukbong ding iyon ay nananatili na hindi tinataas, na ito'y naalis sa pamagitan ni Kristo. So, ang sinasabi dito ni Apostol Pablo, yung sitwasyon, no, na naandito na sa panahon ng church. Okay? Binabasa pa rin naman yung matandang tipan. Ginagamit pa rin referensya ang matandang tipan. Pero ang problema sa mga taong ito ay meron pa silang talukbong. Kaya hindi nila naunawaan yung kanilang binabasa. Pero sinasabi nga dito na sa pamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon Kristo, mawawala yung talukbong. Pero hindi maalis yun hanggang hindi ito
hindi ka sumasampalataya sa ating Panginoong Kristo. Itinaas lang ito, no? Inalis lang ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. 2 Corinthians chapter 3 verse 15 to 17, ganito ang ating basa. Even to this day, when Moses is read, even to this day, noong 57 AD, doon sa church ng church ng Corinto, na even to this day, na sa panahon nila, na even to this day when Moses is read, na patuloy pa rin binabasa ang mga sulat ni Moses. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. A veil covers their hearts, but whenever anyone turns to the Lord, the veil is taken away. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Ganito ang mabasa natin sa Tagalog. Dapat hanggang sa araw na ito. Muling binanggit yung hanggang sa araw na ito. Kailanmat binabasa ang mga aklat ni Moses. Hanggang sa mga araw na yon, ng 57 AD, panahon na ng church, sapagkat ang church ay na-establish noong 33 AD, patuloy pa rin namang referensya, patuloy pa rin namang binabasa ang mga aklat ni Moses. Sinabi ko nga sa inyo, ito yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, the first 5 books of the Bible. Okay? Sabi diyan, dapat hanggang sa mga araw na ito, kailanmat binabasa ang aklat ni Moses, ay may isang talukbong na nakatakip sa kanilang puso. Ngunit kailanmat magbalik sa Panginoon, ay maaalis ang talukbong. Ngayon, ang Panginoon ay siyang Espiritu, at kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. Okay? Kapag ikaw ay na kay Kristo na, alis na yung iyong talukbong. Hayagan mo ng babasa, hayaan mo ng mauunawaan yung mga sulat ni Moses. Doon po sa John chapter 5 verse 39 to 40, no? Mababasa po natin doon na sumasampalataya kayo kay Moses, sumampalataya kayo sa akin, sapagkat si Moses sumulat tungkol sa akin. So makikita natin yan, yung sulat ni Moses, maunawaan mo kapag ikaw ay nakikristo na at masasabi mo, ito yung sinasabi ni Moses, ito nga si Kristo. Kaya nga yung mga alagad ng ating Panginoong Kristo bago sumunod sa ating Panginoong Kristo sa John chapter 1 na ay yung mga remaining chapter verses dun sa chapter 1. Sinabi nga na ito yung nakita namin si Jesus No? Ito yung sinasabi ni Moses at ng mga propeta. Okay? Kaya nga sabi ng ating Panginoong Kristo, nung siya ay nangangaral, saliksikin ninyo ang mga banal na kasulatan. Nung panahon na yun, wala pa namang New Testament. So, Old Testament po ang sinasabi ng ating Panginoong Kristo na saliksikin nila at dito'y mayroon kayong buhay na walang hanggan at ito ay nagpapatotoo tungkol sa akin. So, makikita natin, yun lamang nakakaunawa nito, yung alis na ang kanilang talukbong. At ito, kapag binabasa nila, ay hayagan nilang naunawaan. Okay, so makikita natin dito po sa chart, na makikita natin sa monitor, ganito ating makikita, yung lumang tipan, yung mga sulat ni Moses, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, patuloy pa rin itong ibinabasa dito sa Bagong Tipan, dito sa Corinthian Church, noong 57 AD. Pero sa iba, ito ay natatalukbungan pa, pero yung nasa kay Kristo na, tanggal na ang talukbong. Yung ibang natatalukbukan pa, hindi nauunawaan. Pero yung kung nakikristo na at naalis na ang talukbong, nauunawaan nila
yung kanilang binabasa. 2 Corinthians chapter 3 verse 18. Ganito po ang ating mababasa. And we all who with unveiled faces contemplate the Lord's glory are being transformed into His image with ever increasing glory which comes from the Lord who is the Spirit. Ganito po sa Tagalog, 2 Korinto Kapitulo 3, talatang 18, Tarapat tayong lahat na walang talukbong ang mukha na tumitingin gaya ng isang salamin sa kaluwalhatian ng Panginoon, ay nababago tayo sa gayon ding larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian na gaya ng mula sa Panginoon na Espiritu. So nagkakaroon ng transformation yung mga bumabasa na nakakaunawa. So muli natin tingnan yung chart at ganito po ating matutunghayan. Ministro ng bagong tipan, samyo ng pagkakilala kay Jesus, no? Yung sa ikaliligtas, samyo mula sa kabuhayan sa ikabubuhay, ito ay tapat at hindi kinakalakal ang salita ng Diyos. Hindi nangangailangan ng sulat ng papuri. Isinulat lamang sa lamang puso, isinulat sa Espiritu. Ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Ito po yung inalis na ang talukbong. Okay? Pero yung mga ministro ng bagong tipan na may samyo ng pagkakilala kay Jesus sa ikapapahamak, yan po ay samyo mula sa kamatayan sa ikamamatay, mga hindi tapat at kinakalakal ang salita ng Diyos. Nangangailangan ng sulat ng papuri, isinusulat sa bagong puso, isinusulat sa tinta, at ang sabi nga, ang titik ay pumapatay. Ito yung mga hindi pa naaalis ang talukbong. At napagtataka na kay Kristo na sana sila sapagkat sila ay member na ng Church ng Corinto. Okay, sa 2 Corinthians chapter 4 verse 1 to 2, ganito po ating mabasa. Therefore, since through God's mercy we have this ministry, we do not lose heart. Rather, we have renounced secret and shameful ways. We do not use deception, nor do we distort the word of God. On the contrary, by setting forth the truth plainly, we commend ourselves to everyone's conscience in the sight of God. Ganito po ating mababasa. Nandun po na po tayo sa chapter 4. Ang binasa po natin sa English ay yung verse 1 and 2 at ngayon naman po ay babasahin natin sa Tagalog. Ganito po ating mababasa. 2 Korinto, Kapitulo 4, talatang 1 hanggang 2. Kaya nga sa pagkakaroon namin ng ministeryong ito, ayon sa aming tinanggap ng kawaan, ay hindi kami nanghihina. Bagkos tinatanggihan namin ang mga kahiyahiyang bagay na natatago na hindi kami nagsisilakad sa katusuhan ni nagsisigamit man na may daya ng mga salita ng Diyos, kundi sa pagpapahayag ng katotohanan ay pinagtatagubilin ang aming sarili sa bawat budi ng mga tao sa harapan ng Diyos. O, tingnan po natin uli dito po sa monitor yung chart natin ginawa. Ministro ng bagong tipan, sino ito? Hindi kami nanghihina. Hindi kami tumatanggap ng kahiyahiyang bagay na natatago. Hindi kami nagsisilakad sa katusuhan. Hindi kami nagdadaya sa pangangaral ng salita ng Diyos. Katotohanan lang ang aming ipinahayag. Okay? So, nadagdag pa nga dyan yung hindi kami tapat at hindi namin kinakalakal ang salita ng Diyos. So, verse sa 2 Corinthians chapter 4 verse 3 to 4, ganito ating mabasa. And even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing.
The God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the glory that displays the glory of Christ, who is the image of God. Ganito po natin mabasa yan sa Tagalog. Sa Ikalawang Korinto, Kapitulo 4, talatang 3 hanggang 4. At kung ang aming ebanghelyo'y natatalukbungan pa, okay, ay may talukbong sa mga napapahamak. Okay, pero yung ebanghelyo hindi na natatalukbang, hindi sila mapapahamak. So, ito po yung sa mga napapahamak. Na? Kasi may talukbong pa, natural na sila mapapahamak. Muli natin basahin. At kung ang aming ebanghelyo ay natatalukbongan pa, ay may talukbong sa mga napapahamak na binulag ng Diyos ng sanlibutang ito ang mga pag-iisip ng hindi nagsisisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. So yung Diyos ng sanlibutan ang nagtatalukbong sa kanila. No? Kaya nabubulag sila at hindi nila nauunawaan yung kanilang binabasa, kaya hindi sila sumasampalataya at sila mapapahamak. Okay? Upang sa kanila'y huwag sumilang, tinatalukbukan, binubulag sila para hindi sila maliwanagan doon sa ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Para hindi nila makilala o hindi nila tanggapin na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Na ito naman ang pinangangaral doon sa Old Testament. Kaso may talukbong, kaso binulag, so hindi nila maunawaan. Sino lamang ang maliligtas? Yung walang talukbong. Pero kapag nananatili pa ang talukbong, nananatili pa ang pagbubulag sa kanila ng Diyos ng sanlibutang ito, ay hindi sila sasampalataya, hindi nila tatanggapin yung ebanghelyo na siyang na may kinalaman sa ating Panginoon Kristo na siyang kaluwalhatian ng Diyos. Muli natin tingnan yung ating pong chart. Ministro ng Bagong Tipan, sa inyo ng pagkakilala kay Jesus, sa ikaliligtas, sa inyo mula sa kabuhayan, sa ikabubuhay, na ito yung mga tapat at hindi kinakalakal ang salita ng Diyos, hindi nangangailangan ng sulat ng papuri, isinulat lamang sa puso, isinulat sa Espiritu, ang Espiritu ay nagbibigay buhay, inalis na ang talukbong. Inulit lang natin yung kanina. Doon sa mga napapahamak naman, samyo mula sa kamatayan sa ikamamatay, hindi tapat at kinakalakal ang salita ng Diyos, nangangailangan ng sulat ng papuri, isinulat sa batong puso, isinulat sa tinta. Ang titik ay pumapatay, hindi pa naalis yung ng talukbong. Kasi bakit? Kasi nga binulag sila ng Diyos ng sanlibutan. Ito. Ano man yung tinutukoy ni Apostol Pablo, ito yung mga tao na hindi na pa inaalis yung talukbong sa kanilang puso. Okay? So, 2 Corinthians chapter 4, verse 5 to 6. Ganito ating mababasa. For what we preach is not ourselves, but Jesus Christ our Lord, or Jesus Christ as Lord, and ourselves as your servants for Jesus' sake. For God who said, let light shine out of darkness, made His light shine in our hearts to give us the light of the knowledge of God's glory displayed in the face of Christ. Ikalawang Korinto, Kapitulo 4, talatang 5 hanggang 6, ganito ating mabasa, sapagkat hindi namin ipinangangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus na Panginoon, at kami ay gaya ng inyong mga alipin dahil kay Kristo. Yamang ang Diyos
ang nagsabi, "Mangniningning ang ilaw sa kadiliman na siyang nagniningning sa aming puso upang magbigay ng liwanag na pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Kristo." So, makikita natin, tiniyak nila Apostol Pablo na hindi nila ipinangangaral yung kanilang sarili. Kalimitan po, no? Maging sa panahon natin ngayon na nagkakaroon ng iba't ibang mga denominasyon, ay sapagat ang bawat denominasyon ay hindi ang Kristo ang ipinangangaral, kundi yung kanilang sarili na ipinakikilala na sila ang sugo, no? Sila yung tinalaga ng Diyos sa panahon na yon, no? Yun yung ginagawa nila. At sa panahon rin ng church doon sa first century, no? Kagaya dito po sa church na nasa Corinto, meron ring ganong mga ministro na hindi si Kristo ang pinangangaral. Ang pinangangaral po ay ang kanilang mga sarili. So muli natin tingnan po yung church, ministro ng bagong tipan, ito po yon. Hindi kami nanghihina, hindi kami tumatanggap ng mga kayayang bagay na natatago, hindi kami nagsisilakat sa katusuhan, hindi kami nandadaya sa pangaral ng salita ng Diyos. Katotohanan lamang ang aming ipinahayag. Si Kristo ang aming pinangangaral, hindi ang aming sarili. Kami tapat at hindi kinakalakal ang salita ng Diyos. Okay. 2 Corinthians chapter 4 verse 7 to 9. Ganito ating mabasa. "But we have this treasure in jars of clay to show that this all surpassing power is from God and not from us. We are hard pressed on every side, but not cursed. Perplexed, but not in despair. Persecuted, but not abandoned, struck down, but not destroyed." So, sa Tagalog, ganito ating mabasa. Dapat nagawan ko ito ng chart. Ikalawang Korinto, Kapitulo 4, talatang 7 hanggang 9. Ganito po ating mabasa. "Ngunit taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa upang ang dakilang kalakhan ng kapangyarihan ay maging mula sa Diyos at huwag mula sa aming sarili. Sa magkabila ay magigipit kami. Gayon may hindi nahahapis. Natitilihan. Gayon may hindi nawawala ng pag-asa. Pinag-uusig. Gayon may hindi pinababayaan. Nilulugmok. Gayon may hindi nasisira." So, ang ganda nung sinabi ni Apostol Pablo rito, no? Ito'y panahon ng persecution. Panahon na kung saan ay inaatake ang iglesia ng Panginoon. Sa bawat dako, na pag-aralan na rin po natin yan, no? May mga persecution nangyari sa iglesia ng Panginoon. At ang nanguna po sa persecution na bago pa ma-convert itong si Pablo, siya po ang nanguna niyan eh. At ang unang biktima niya ay si Esteban. No, talagang pinipersecute. Kaya nga sinasabi niya rito ay, nakita niyo ang sinasabi niya dito na sa magkabila ay ginigipit kami, gayon may hindi nahahapis. Natitilihan, gayon may hindi nawawala ng pag-asa. Pinag-uusig, gayon may hindi pinababayaan. Inilulugmok, gayon may hindi nasisira. Bakit? Sapagkat naandun sila sa Diyos eh. Sila yung nakaunawa, sila yung mga ministrong tunay na naglilingkod at sinasabi nga sila'y tapat at hindi naman nila kinakalakal ang salita ng Diyos. 2 Corinthians chapter 4 verse 10 to 11. Ganito ating mabasa. "We always carry around in our body the death of Jesus so that the life of Jesus may also be revealed in our body. For we who are alive are always being given over to the death for Jesus' sake, so that His life may also be revealed in our mortal body." Okay, ganito po natin mababasa yan sa Tagalog.
Ikalawang Korinto, talatang 4, Kapitulo 4, talatang 10 hanggang 11. Laging saan may tinataglay sa katawan ang kamatayan ni Kristo o ni Jesus, upang ang buhay ni Jesus mahayag naman sa aming katawan. Ito yung kinakanta natin, will be like Him. Sapagkat kaming nangabubuhay ay laging ibinibigay sa kamatayan dahil kay Jesus, upang ang buhay naman ni Jesus ay mahayag sa aming laman na may kamatayan. Okay? Yan yung mga kinakanta natin, no? Will be like Him. Diba? Yung kanta na yun, medyo hindi ko na memorize yung lyrics. Okay, 2 Corinthians chapter 4, verse 12 to 14. Ganito ating basa. So that death is at work in us, but life is at work in you. It is written, I believe, therefore I have spoken. Since we have the same spirit of faith, we also believe and therefore speak. Because we know that the one who raised the Lord Jesus from the dead will also raise us with Jesus and present us with you to Himself. Sabi sa Tagalog ay ganito, kaya nga ang kamatayan ay gumagawa sa amin, dapat ang buhay ay sa inyo. Ngunit yamang mayroong gayon ding espiritu ng pananampalataya na gaya ng nasusulat, sumasampalataya ako at kaya nagsasalita ako. Yan po yung nasusulat. Sinabi naman na Apostol Pablo, kami naman ay nagsisampalataya, kaya't kami naman ay nagsasalita, na amin na nalalaman na ang bumuhay na mag-uli sa Panginoong Hesus ay siya ring bubuhay na mag-uli sa amin. Nakalakip ni Hesus at ihaharap kaming kasama ninyo. Okay, 2 Corinthians chapter 4, verse 15 to 16. Ganito ating mabasa. All this is for your benefit, so that the grace that is reaching more and more people may cause thanksgiving to overflow to the glory of God. Therefore, we do not lose heart. Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. So ito yung panahon ng persecution, kung saan ay napababayaan na nila na yung kanilang mga sarili. Panahon ng persecution, talagang tago ka ng tago sapagkat ikaw ay patuloy na hinahabol ng Roman Empire, ng mga Roman armies. At kabila pa yan, may mga Hudyo rin na humahabol sa mga Kristiyano. Natural, napapabayaan nila yung kanilang sarili. Pero natutuwa si Apostol Pablo na na yung kanilang espiritu ay patuloy na lumalago. Ganito po natin mababasa yan sa Tagalog. 2 Korinto, Kapitulo 4, talatang 15 hanggang 16. Sapagkat ang lahat ng mga bagay ay dahil sa inyo, upang ang biyaya na pinarami sa pamamagitan ng marami ay siyang nagpapasagana ng pasasalamat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kaya nga, hindi kami naghihimagod o hindi kami napapagod. Bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina. Ito po yun, yung pagkataong labas, yung flesh. Okay? Humihina. Bakit humihina? Dahil nga, napapabayaan na rin nila kumain sa pagtatago nila sa mga persecution na kanilang nararanasan. Pero ang kagandahan nito, sabi, ngunit ang aming pagkataong loob, yung kanilang spiritual life na ay nababago araw-araw. Ibig sabihin, nagkakaroon ng growth yung kanilang spirit, bagamat nangihina naman yung kanilang flesh. 2 Corinthians chapter 4, verse 17 to 18, ganito ating basa. For our light and
momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweigh them all. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Ganito natin mababasa yan sa Tagalog. Kalawang Korinto, Kapitulo 4, talatang 17 hanggang 18. Ganito natin mababasa. Sapagat ang aming magaang kapighatian na sa isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalong bigat ng kaluwalhatiang walang hanggan, samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, darapat ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. So makikita natin yan, ang pinakikita niya rito yung present situation nila, yun yung kanilang nakikita, na sila ay pinipersecute, na sila ay pinahabol, no? Sa aklat ng Hebreo, isinulat pa nga dyan sa Kapitulo 10, no? na may nakukulong, may pinapatay, may inaagawan ng mga pag-aari, patuloy ng ang persecution sa kanila. So ito yung ating nakikita, may katapusan ito. Pero ang tagline nila, ang inaasahan nila Apostol Pablo ay yung hindi nakikita, yung buhay na walang hanggan pagkatapos nito. Ito matatapos, pero pag nagkaroon ka ng buhay na walang hanggan, ito ay pang walang hanggan. So, yun yung pag-asang ipinakikita ni Apostol Pablo sa kanyang sinusulatan ng mga taga-Korinto. Ito po ang chapter 4. Kung paano po ninyo ako sinamahan hanggang dito sa chapter 4, naniniwala po ang inyong lingkod na sasamahan patuloy ninyo ako sa mga susunod pang chapter at sa mga susunod pang video na akin pong i-upload. Muli, ako po si Nehemia Sayhuay, ang inyong ka-learner. Labis po ako nagpapasalamat sa inyo. To God be the glory. Kung nagustuhan po ninyo ang video nito, sana po ay mag-subscribe kayo. I-ring nyo na rin po yung bell para sa ganoon ay ma-notify kayo sa mga susunod pang video na akin pong i-upload. At sana po ay i-like po ito para sa ganoon ay marami pang mga maingganyo na manood ng video ito. At kung gusto niyo pong makabahagi sa utos ng ating Panginoong Kristo na ipangaral ng Ebanghelyo sa lahat ng kinapal, i-share niyo po ito sa inyong mga kaibigan. At kung meron po kayong comment, sana po ay mag-comment kayo. At sabihin nyo na rin kung taga saan kayo para sa ganun malaman natin kung hanggang saan maabot ang video ito. At sana po huwag nyo kalimutan ang mga video na nasa inyong harapan at kung gusto nyo mag-subscribe, pindutin nyo lang po itong bilog sa akin pong likuran. Muli, ako po si Nehemia Sayhuay, ang inyong learner. Labis po ako nagpapasalamat sa inyo. To God be the glory.